Isa pong nakakagulat na balita ang gumulantang sa crypto community sapagkat ang Mexican billionaire na si Ginoong Ricardo Salinas, isa po sa pinakamayamang negosyante sa bansang Mexico, ay nagdesisyong ilagay ang kanyang 70% na yaman kay Bitcoin at sa iba pang mga Bitcoin-related assets. Ayan, 70% po yan. Isang napakalaking hakbang ito na nagpapakita ng kanyang matibay na tiwala sa cryptocurrency bilang isang maaasahang investment. Pero bakit niya ito ginawa? Ano po ang kanyang dahilan? At ano ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa katanungan kung bakit napili ni Ginoong Salinas itong si Bitcoin. Si Ginoong Ricardo Salinas ay may network na net worth na tinatayang nasa $5.8 billion at pinamumunuan niya ang grupo ng Salinas or Salinas Group, isang napakalaking business conglomerate sa bansang Mexico na may mga kumpanyang tulad ng TV Azteca at saka Total Play Telecommunicaciones. Ayan. Sa kanyang panayam sa Bloomberg ay ibinahagi niya na malaki na ang inilipat niyang yaman kay Bitcoin mula po sa dating 10% noong taong 2020 hanggang sa 70% ngayon. Ano nga ba ang dahilan ng biglang pagtaas ng kanyang investment kay Bitcoin? Kaya ayon po kay Ginoong Salinas, ito po ay dahil sa kanyang matagal ng paniniwala na si Bitcoin ay isang epektibong proteksyon laban sa inflation at pabagong-bagong halaga ng fiat currency. Sa Latin America, kung saan madalas makaranas ng economic instability, ang paghawak ng Bitcoin ay nagiging isang matibay na estratehiya para mapanatili ang yaman. Ngayon ay ano po ang bumubuo sa portfolio ni Ginoong Salinas? Sa ngayon, ang kanyang investment portfolio ay binubuo po ng Bitcoin, ginto or gold, shares sa mga gold mining companies, at saka shares sa sarili po niyang negosyo. Kapansin-pansin na wala po siyang kahit isang bond o stock na galing sa ibang kumpanya. Ayon sa kanya, hindi po siya nagtitiwala sa traditional financial instruments at mas pinili niya ang mga assets na may tunay na halaga sa paglipas ng panahon. Bukod sa pagiging isang Bitcoin investor, si Ginoong Salinas ay matagal na pong advocate ng Bitcoin adoption. Sa kanyang social media account na may mahigit 2 million followers, madalas po niyang ibinabahagi ang kanyang pananaw ukol kay Bitcoin. Nitong nakarang buwan lamang ay ibinahagi niya ang prediction ni Ginoong Michael Saylor na ang Bitcoin ay maaari pong umabot ng $13 million bawat BTC sa hinaharap. Ayan. Ngayon ay paano po naging trend ang Bitcoin adoption? Hindi lamang po si Ginoong Salinas ang naglalagay ng malaking tiwala kay Bitcoin. Marami pang malalaking kumpanya at investors ang sumusunod sa parehong direksyon. Halimbawa ay ang MicroStrategy, isang business analytics firm na pinamumunuan ni Ginoong Michael Saylor, ay patuloy na bumibili ng Bitcoin. Sa kasalukuyan, ang kumpanya po ay may hawak ng mahigit 499,000 na Bitcoin at yan po ay nagkakahalaga ng $41.28 billion. Plano rin nilang bumili pa ng karagdagang $42 billion na halaga po ng Bitcoin hanggang taong 2027. Bukod pa rito, ang mga bansang tulad po ng El Salvador ay nag-a-adapt na rin ng Bitcoin bilang legal tender, habang ang iba pang malaking investors ay nagdaragdag ng kanilang exposure sa crypto market. Ayon po sa Galaxy Research, posibleng umabot si Bitcoin sa $185,000 ngayon pong taong 2025. Ito po ay dahil sa patuloy na paglakas ng adoption nito sa iba't ibang sektor. At ayan, ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts?
Bilang isang Pinoy crypto trader o investor, ano po ang maaaring epekto ng desisyong ito ni Ginoong Salinas sa ating investment strategy? Una, pinapakita nito na patuloy na lumalakas ang paniniwala ng malalaking negosyante at kumpanya kay Bitcoin. Kapag ang isang bilyonaryo na katulad po ni Ginoong Salinas ay nagpasya na ilagay ang 70% na kanyang yaman kay Bitcoin, isa po itong malinaw na indikasyon na may nakikita siyang malaking potensyal sa cryptocurrency. Pangalawa, mas nagiging legit at matibay ang reputasyon ni Bitcoin sa global financial market. Habang dumarami po ang institutional investors na pumapasok kay Bitcoin, posibleng magkaroon po ito ng mas matibay na presyo at mas mataas na adoption rate sa iba't ibang bansa, kasama na po ang Pilipinas. Pangatlo, posibleng makaapekto po ito sa ating regulasyon. Kung mas marami pang malalaking negosyo at investors ang naglalagay ng pera kay Bitcoin, maaaring mapilitan ang gobyerno ng Pilipinas na mas pagtuunan ng pansin ang cryptocurrency at pag-isipan kung paano po ito i-regulate sa tamang paraan. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang hakbang na ito ni Ginoong Ricardo Salinas ay isang napakalaking kumpirmasyon ng lumalakas na tiwala kay Bitcoin bilang isang asset para sa long-term wealth preservation. Hindi biro ang ilagay ang 70% ng isang multi-billion dollar fortune sa isang asset na matagal nang tinatawag na high risk. Ngunit sa mata ng isang matagal ng negosyante tulad ni Ginoong Salinas, si Bitcoin ay hindi lang isang speculative investment kundi isang matibay na proteksyon laban sa fiat currency devaluation. Para sa atin bilang mga Pinoy traders at investors, ito po ay isang sinyales na hindi dapat natin baliwalain itong si Bitcoin. Gayunpaman, malagang tandaan na kahit na maraming malalaking investors ang sumusuporta kay Bitcoin, hindi ito nangangahulugan na wala ng risk. Ang cryptocurrency market ay nananatiling volatile at dapat pa rin po tayo mag-ingat sa ating investment decisions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.